Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, offered by Tiny, Marilyn Swasin and family, Brenda Alviola. Thanksgiving Mass in honor of Virgen Lourdes and all saints, offered by Juanita Malone, Proceso Santillan. Thanksgiving Mass for the birthday of Oscar Pasare, Celerina Mapili, Juanita Malone. Thanksgiving Mass for the wedding anniversary of Elmer and Rina Vilos. Prayers for the souls of Atilano Sr., Algerico, Antonio Sr., Remedios, Epifanio, Juliana, Procopio, Josefa, Sabino, Domingo, Emeteria, Francisco, Aquilina, Jose, Eugenio, Francisco, Clarita, Ardiano, Pina, Pablo, Noel, Antonio, Irene, Petio, Antonio, Erne, Ferdinand, Eleodora, Hilario, Gonzalo, Celerino Sr., Eli, Meledona, Jacinto, Ricardo, Angeles, Gloria, Pablo, Mel Brian, Diosdada, All Souls, Vicenta, Heriberto, Ernesto, Prospera, Felisa, Teobisto, Felix, Fidela, Wenceslao, Jennifer, Teodoro, Restituto, Antonio, Mercedes, Agustin, Renardo, Bonifacia, Raimundo, Andres, Leandro, Segundina, Clodomera, Pedro, Pascuala, Lidia, Romana, Potena, Plutarco, Celestina, Segunda, Gonzalo, Gaudencio, Dionisia, Potenciano Jr., Celerino Sr., Gerarda, Celine, All Souls, Polita, Domingo, Odi, Delio, Betty, Becca, Rufino, Marciana, Jofi, Epifania, Rufino, Andrea, Eduardo Sr., Felix, Benedicta, Melanie, Apolonia, Alejandro, Viviano, Renario, Pilar, Nisifora, Dioscora, Ermelinda, Albert, Elmer, Kathleen, Eleuterio, Irenea, Nina, Fernino, All Souls, Eutiquio, Romana, Euphemia, Edna, Eusebio, Deseline, Leonor, Javier, Aurea, Joaquin, Plácida, Agustin, Avelina, Lucelia, Valentin, Romanico, Pablita, Ovencia, Bienvenido, Elmo, Annalisa, Emilia, Perlita, tanang mga kalan sa purgatorio. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Kristo, ugma sa Diyos, ug ang kanino sa Espiritu Santo manahan kaninyo. Manahan sa kanimo. Mga isulong maginusulta sa mga sala, aron makakapitalan sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumbisal ako sa Diyos nga makagadawom sa tanan o kaninyong mga igsoon nga nagkarapas sa kong laguyamon sa unang-una sa pulong sa buhat
o sa walang pagbuhat o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanuning ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako hiambo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kayo sa Diyos ang makagagahom sa tanan ng pasayloon sa mga salamat. Dahil ang kanyang ito sa kinabuhi na iyon. Amen. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Pag-ako kita. O Ginoong Diyos namo, itubot ngayong umaong kanamo sa tibo kasing-kasing, o ngayong umaong namo ang kanang mga tao sama sa iyong pagtugma kanila. Kiniya mong ipangayon pinami sa mong Ginoong Jesucristo, iyong anak, na buhyong hariwan niyo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kakaturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Upadayon ba ako? Wala na ibong panahon nga mabisgod pa ako mahitungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Hepte, kang David, kang Samuel, ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nagig-away sila sa mga kanasuran ug nidaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa bisaan sa Dios. Gitangkong nila ang mga baba sa mga liyon. Gipalong ang makalilisang mga kalayo ug nakaingya sila sa sulang sa espada. Mga huyang sila apanahimong kusgan. Gamhanan sila sa makig-away o gibuntong nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, nahibalik ngadto sa mga babayi ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban ni dumili sa pagdawas sa magawasan ug nagpakamatay nga sinaki aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o ginatos. Ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitungang pagkabas, gipatay pinaagi sa espada. Naglaag-laag sila nga nagmistig panit sa karnero o kanti. Kabos sila, gilotos o gidaog-daog. Wala sila mahimuon sa kalibutan. Nahigiin sila sa mga kaminawan o mga kabungturan sama sa mga kalyo. Nagpuyo sila sa mga langong o mga luli. Dalayon kaayo ang nabuhat ni ini mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang bisaan sa Dios. Kay ang Diyos naglaraw og mas maayo pa alang kanato. Mao'y tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkalamo sa kaayo o Ginoo, nga imong kitang na alang kanila nga nahadlo kanimo, o nga kanila nga nagadangog kanimo, imong gipakita sa atubangan sa mga tao. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan. Gikan sa daotang laraw sa mga mataro. Gipangalipdan mo sila sulod sa imong pulayanan. Gikan sa pangawan sa mga dila. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Dayon ang Ginoo,
kansang katingalahan na kaayo, iyang gipakita kanako diha sa usa ka syudad nga lingkod. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Niingon ako kaniadto sa akong kasakit, nahimulag ako sa imong mga mata. Apan imong gipamati ang tingog sa akong pangamuyo, sa akong pagsakit kanimo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugmaa ang Ginoo, kamong maunumon kanina. Ang Ginoo nagaapil sa tanan nga makanunayon, apan nagabalos kanina nga nagmahitason. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Ang Ginoo manaang ninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sa ni San Marcos. Himayaman ikaw, O Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa mga Gerasenon. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, isugat siya og tawo nga gikan sa interior. Tiningtawhan na giyawaan o nagpuyo sa interior o wala na yung makagapos kaniya. Bisan pa, kalinahan siya. Daganan kayo nga gigapos ang iyang tiil o kamot. Apan iya lamang ipamugto ang mga kadena o ilugti ang mga posas o walay tao nga makapugong kaniya. Adlaw gabi magsuri-suri siya sa mga lugnanan o mulatas sa mga bungtod nga magsigit-singgit o saman-samarang niya ang iyang lawas sa mga bato. Dito pa siya sa layo sa iyang pagkakita ng Jesus, usa midagan siya ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug unya misinggit. Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intawon ako sakita. Nagsugi siya niini, kay giingnan man siya ni Jesus, Espiritu kadautan wala ni tawhanan. Busa na utana si Jesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya nitubag, panon, tungod kay daghan kami. O nagsige siya hangyo kung Jesus, nga dili niya, papahawaon ang malautang Espiritu niya itong dapitan. Niya itong higayon na may usagan ako panon sa mga baboy nga nanimsi dito sa pakilig. Mihangyo ang malautang Espiritu ng Jesus. Patuwa kami niya ng mga baboy o pasunta kami kanila o iyang itubutan sila. Nigula sa tao ang malautang Espiritu o misulod sa mga baboy. O ang tibuok panon sa mga baboy nga mga duha kalibo mihagoros pagdulho o ganambak sa pagpagngadto sa lanaw o nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan sa ilang danagan o ilang isugilon ang may tabo ngadto sa mga mulupyo sa lungsod o sa kaumahan. Unya ngadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila ng Jesus o dito nakita nila na naglingkod
na siya o nahibalik na kaniya ang maayong pangisip. O nahadlok silang tanan, katong nakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan o sa mga baboy na nagilod niini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mopahawa siya sa ilang labi. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpagiloy kaniya sa pagingon. Mahimo bang muban o kanimo? Apan wala ko tungkol si Jesus, gingan Ginoon siya, pauli sa imong panimalay, o subihi sila, unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo, o unsa siya kamaluluyon kanimo. Busa ang tao, gilakaw o miadto sa Decapolis, o nanugilon, may tungod, sa mga butang na nahimo ni Jesus kaniya, o nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil doon ikaw, O Kristo. Adunay na ingon, if material things are you talking about when you say, I am blessed, you have no idea what a blessing is. Nasa ako ba may suon kung material na bahagi ang imong ipasapot sa Panginoon nagrasihan ko, wag yun ka makasapot sa Ginoo nakahulugan sa grasya. Mga suon kung sa di ay ang grasya. Kasagaran nato kung makita ang tao na nadato o nakaangkon o daghang mga utang o patigayunan, moingon layon ta, igrasyahan gid siya sa Ginoo. Tinuod ang kalibutan ng bahagi, pwede natin isipon ng grasya, kaya ang tanan kaayuhan magagikan man sa Diyos. Apat may isong hindi natin kalimutan na ang bahagi o katigayunan usa lamang sa daghang mga grasya na gikan sa kahitasan, gikan sa Ginoo. Nangailangan grasya sa atong kinabuhi, no? Pananilitan, grasya sa maayong panglawas, grasya sa kalinaw, sa unang-una o kasing-kasing. I think labi important din. Grasya sa pagkumaay, sa pagkita, grasya sa mga hidala o dagang panguban. So, dili lang kwarta, dili lang katigayunan ang ayunan ko, mga grasya. Besides, kung saan mo ang mga katigayunan, kung wala kay kalinaw o kalipad yan sa imong kaulinon, yan sa inyong panimalay, ang grasya mo na inoon na imong disgrasya. Diyan sa Ebanghelyo nato karon ng suon from the Gospel of St. Luke, usa ka tawo na giyawaan ang giayo ni Jesus. Dili basta-basta na demon possession, kaya ang gahaso niya, dili lang usa, kundi daghan, panon sa mga lautang Espiritu. Now, sa diyang ipautanan ni Jesus ang yawa, kung sa may imo ngalan, pinilito ba, panon, tungod kay daghan kami. The English translation is legion, because there are many legion. Ipasabot ang suod sa Bible scholars ang Roman army yan to sa panahon ni Jesus kung mayroon kang legion dimugna na sa mga 5,000 o 6,000 ka mga kasanggaluhan o legion o ang panon. Usa na isod masabot na ito na pinindautan Espiritu na naghasol sa mga tao daghang kaayo. Mula sa tanang giyawaan na gisgutan niya sa Ebanghelyo, kini siya ang most violent
Ginan ka, gait na siya, ikalinahan, makalimbawas siya, ato ba, sa ato ba, kusgan kayo ito, poses. Wala isip kinsa na makatuod o makapugong niya. Now, ang maayong balita ng suon nga ato na lumang karoon, maong nga kinipundok sa mga lautang spirito, this legion of evil spirits, walay ikasukol sa laog sa Diyos. This is the good news. Walay ikasukol sa kahon sa Diyos. Nakaila sila ng Jesus, ug nahandog sila sa Ginoo. Gisunod sila sa iyang pagpahawak kanila. Naman sila sa pundok sa mga baboy o nang lukso sa dagat, diin sila nangalumos. Mga isun, maayang pinikabalita, no? So sa daghang mga lautang spirito, dili kaangay mahadlok basta naan ako si Kristo. Naan ako si Kristo. Di mahadlok, maski unsa pa sila kadaghang panon pa sila, mahadlok sila ng Kristo. Apan mo ang magsunan, no? Makasubok nga sa dihang nasaylan sa kadauhan, no? Sa mga lugar ang nahitabo sila mga baboy, ilang ihangyo si Jesus nga mubiya, ilang ipapahawak Ginoo si Jesus ilang gabi. No? Ilang ang ipapahawak si Jesus. How ungrateful. This is the saddest part of the gospel, where we hear people asking Jesus to leave them. Na maumoy naghatag kanila, hatag ng peace kanila o sa ilang gabi, ilan ang ipapahawak. Mas pipili nila na mawala si Jesus kaysa mawalan pa silang langit mga katigayunan. Material things over spiritual things. Many brothers and sisters, doesn't this look familiar also diyan sa uban? Na mas ipalami nila ang ilang personal material security kaysa kaayuhan sa mas importante iba, ang spiritual na kaayuhan kainta. Ilang ipapahawak o gusto nilang mapahawakon si Jesus, kaya hatag nila kahasol sa ilang material things. Dawalan silang mga baboy, pero wala nila ginawa ang mas higher, mas importante na kaayuhan. Nahatagan sila ng kalinaw, kaya nawala na naghasol na daw ang spirito sila ng gabi. In the same way as there are many people today who are willing to forget their morals, their Christian values and principles for the sake of fame, for the sake of money, for the sake of material things. May son kining Ebanghelyo, magpapauna nato sa pagsusi sa kaulingon o sa pagtanaw, kung unsang paagi usan kita gihasol sa mga daotang espiritu. Each one of us, in one way or another, is also disturbed by evil spirits, although in varying degrees. Unsa man yung mga spirito nga nautang nga nagahasol nato, basin spirito sa kampo, spirito sa kalaog, spirito sa kahapog, spirito sa alkohol, sa kasinan, kasuko, kasilang, spirito sa kalaog, katapon, uban man, daghan. Kini mga daotang spirito nga makahasol nato, makawala sa atong kalinaw. Tanawa lang ang atong kasinatian.
usahay gani, makapahimo ka na ito, magdawag ang Espiritu na kaya ito. So, may suot kung ugali na kita sa imong nakahimtang, ilo na ito ang anong dako nga panginahagan ng Diyos. Ginoo nga maduluwas na magpanggawas na ito nini maong kahimtang. We have to accept it. No? We have to accept it by our own power and capacity. We cannot free ourselves from these evil spirits. Kuyang kakaayo. No? Wala tayo igong puso o bangon na makapagkawas na ito. No? Apan pinaagi sa pagpanabang ni Jesus, no? Sa akong pagpili na ipabilin siya nani sa akong sulod. Pag-ila sa iyang dako, pagdawat na siya magpabilin na nikanato sa atong kinabuhi. No? Dili kita malupi sa mga lawatang Espiritu. Dili kita malupi sa mga lawatang. Manilupitan na namin. Nagkagilog kita niya kang Kristo na nakabuntog sa tanang lautan. Masaningan kita mula ng kanto sa amahan, dala ang mga katuyuan o pwedeng kita, amahan, panalipdi kami. Amahan, panalipdi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispohan, ang mga kaparian at mga diakono, mutabang kanalo, aron mapabilin kitang likod, diha sa among pagtuo ng Kristo, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga ang mga matuuhan, makabaton sa kaiso, sa pagsulti sa ngalan ni Jesucristo, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga sila nga nagmatika diha sa sala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, aron magbasol, ug magbangko sila sa ilang pagkinabuhi, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga sa walay hunong, muhatag gihapon kitang suporta ngadto kanina, nga gibatik kapain, tungod sa sobrang pag-antos o kasakitan, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga imuong kang isipon matapos mapuslanon alang kanamo, nga ang alang Teofilo Pamuno, mabayaw na, nandun sa altar sa mga santos, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Nga ang atong mga minahal na namatay, luwas na mudangat ngadto sa langit ng pulianan, uban ang Kristo, mag-angko kita sa Ginoo. Amahan, panalipdi kami. Langit ng Amahan, nagsadya kami tuwag sa imo, naghingapi nga kung maalang ka namo, tukuran ang imo pagmando sulod ka namo, ugubani kami sa among pagpanaw minigini pinabuhian. Kini among ipangayon pinali ni Kristo among Ginoo. Amen.
Diyos na mahal makakagahon sa tanan. Dawat sa sinon isulikan sa imong mga kamot. Alam sa pagkay paghinaya sa yaman. Alang usab sa kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagmahalan kami diha sa imong mga altar sa mga gasa na timailan sa among pag-alagad kanimo. Itugod na sa imong pagdawat nga maluyon ini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay o makapagahon sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong ibago ang tanang mga binuhat o ipaapit mo kami tanan sa iyang mga bahanti. Bisan doon siya Diyos, iyang ipupo ang iyang himaya o pinaagi sa pagkula sa iyang lubo dito sa krus ang kalibutan na tanan niya sa iyang kalinaw. Usag ibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat o nahimo siyang tinudlan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan na nag-aalaga kaniya. Busa uban sa kagahupan sa langit, nagpasidungog kami kanimo dito sa yuta o nagadahi kami sa imong kahangangton sa walay punong nga Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahigtasan. Dayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahigtasan. Santos Ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ng mga grasa, karong mahimot niya ng manamog na lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, may kuha siya upang may pasalamat kanimo, may bigas o ihatag ni ngadto sa mga tinunaan o ningon. Dawat ang kininyo ang tanang kana, kay kini mo ang lawas, kay tukyan alam sa ninyo. Sa samang pakita po sa panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo mag-usap, may hatag iningat to sa mga tinunaan o ningon. Dawata kinyung pag-inom pagmawatanan di ka niminig, kay kini maungkali sa akong dugo. Sa bagong tunay ng isagutan, ang dugo may una alam kanino, alang sa mga tao, aron ang masalamat sa iyo. Kuha kami ang handog ay ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Ano paghandog sa pagkatayo ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo ang mahaning pa sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga matupang o kumalagan kanimo. Himuha kami ng malawat sa lawas o dugo ni Kristo maghahigosan niya sa Espiritu Santo. Hinunod ni Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha kami higpit niya sa ugma. O ba ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinunod niya sa mga mga isuon nga namatay. Malahumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang namatay niya sa imong kaluoy. Dada sila ang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan, himuha kaming angyan na makaambit sa kinabuhi tunay. Uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang Pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may namatay ko nga may pamahimayaon, pinaagi niya sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyang liha kaniya, yata nila kanimo makagagahong amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanan ng himaya
Amen. Iduluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o nakakamahan ng pusa mga kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atake kami sa kalinaw ng iyong panahon na along tinabangan sa iyong panuoy, mahaligay kami kanunay sa sala at mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapagod kami ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo naging ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw talawang ang mga sala, kundi ang pagsanay sa iyong simbahan, ug simo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusan. Ikaw magbuyo kay hangtod sa mga tuwa. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaakag. Manausab kanimo. Ipakita ang Panginoong sulat. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.
kay imo kaming gilikon sa gasa sa among kalawasan, itungkod nga magtubo kanunay dini kanamo ang matuod na pagtuo, pinaaging hinabang sa kalawasan na walay katapusan. Kini among ipangayong pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampuanan sa mga kalag sa purgatorio. Sa imo mga kamutamahan sa kaluoy, ang gihalan ng kalag sa purgatorio at sa paglaong na pinaagi sa mga kagagawang nga panabang ni San Nicolas de Trentino o uban sa tanan nga namatay na ni Kristo, sila unta pabanhaw uban kaniya sa katapusang adlaw. Ang Giloyong Diyos, tanawa kami ang paminawang among mga pag-ampo, aglihiyang gangaan sa paraiso alang sa mga kalag sa purgatorio, o tabagi sila pinaagi sa kanigignan ni San Nicolas, ang makabot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan. Pasalikon na katuo, makakabot sa kinabuhing dayon. Ihatag ini pinaagi sa imong kaluoy. Amen. Pahuli na dahil ihatag kanila o Ginoo. Hanggang kayang walay pagapalong mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Bubulay na sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo na kaninyo, Manaw sa kanimo. panalangin kaninyong Diyos na makapagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dala kalinaw o Panginoon Kristo. Salamat sa Diyos.